Mas marami ka palang madidiscover na magagandang lugar kapag nagtitipid. Kapag gusto nyo ng libreng accommodation. Kapag allergic kayo sa mga rates ng resort. Aganda. At kapag nalulula kayo sa presyo ng mga pagkain sa restaurant. Kami ang Team Istokwa. Samahan nyo kaming i-explore at galugarin ang mga natatagong ganda ng Ilocos Norte na hindi naaabot ng dagsa ng mga turista. Walang pila, hindi siksikan, at higit sa lahat, hindi masakit sa bulsa. You'll be just fine. Welcome sa Istokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. You'll be just fine. Biyahe tayo ulit. Pro camping na naman, pero this time 4 wheels tayo dahil hindi ko kaya magmotor ngayon, masakit yung balikat ko eh. Kasama pa rin natin si Biyahero. Tapos mga kaibigan, meron tayong bagong kasama. Grabe, idol ko to. Salamat at pinaunlakan mo ang ano namin, paunayaya namin. Idol. Si MJS. Ay mga naghahanap kay MJS, oh, ayan na. Hindi ko alam kung ano nakain niya at kung bakit sasama siya sa amin ngayon. Pero salamat, MJS. Direct naman. Lakan mo kami. Wala na siyang sakit, may fans na siya. Nabusan na yata ng gagawin dahilan. Kaya, ayan, imbis na sumama yung loob namin sa kanya, dahil wala siyang may dahilan, sumama siya sa amin. Kaya, thank you, May friend. isang palaki ng loob sa akin ha. Hindi, wala kami sa loob Wala, sa'yo, friend. kakasabi mo lang. Hindi nga eh, iniwasan mo nga na sumama yung loob namin sa'yo. Kasi wala ka nang may isip na dahilan. Direct. Ayan, kompleto na tayo. Dumating na si Maki sa pang-member ng Team Istokwa. Tapos itong dalawa natin kasama na member ng Team Tiwalag. Kami lang. Yung mga iba hindi natuloy gawa ng merong aberya o hindi naman kaya gumawa ng dahilan. Alam ko na yan, Clyde. Hindi, mukhang hindi talaga tinadhana. Pero sa susunod, marami pa tayo. Ito kasi mga lakad na ito ay para sa mga certified Team Istokwa na talagang kokonti lang kasi piling-pili lang yung pumapasok doon sa group na yon dahil gusto ko yung group na yon yung talagang ano na kilala na natin na maayos kasama. Pero yung mga wala pa doon sa group na yon, welcome pa rin kayong sumama. Medyo madala nga lang yung mga set natin. Mas madalas doon sa certified Team Istokwa. Speaking of sama, email lang kayo sa akin, directgino@gmail.com na meron kayong proof ng Freedcon intercoms, yung ginagamit sa helmet ng mga riders. Tapos, ayun, kasama na kayo sa GC. Pasok na kayo sa mga schedule natin ng ride and camp. Ang biyahe pala natin ngayon ay Ilocos Sur. Pupunta tayo doon sa sikat na Blazing Mountain of the Gods. Tapos, doon na rin tayo maghahanap ng raw spot. Siyempre, ano tayo, mga campingeros eh. Campingeros on a budget. Kaya, maghanap tayo doon ng magandang spot na maganda, libre, at walang nagpapatugtog sa the Bluetooth device is ready to pair. Ano ba yun? French ba yun o Chinese? Chinese. Parang French eh. The Bluetooth device is connected successfully. Connected successfully. Naging Peppa Pig to. Wala tayong choice kundi mag Red Bull. Wala yung paborito kong kape dyan eh. Yung Thai coffee na sa 7-Eleven mo lang mabibili. Yun lang yung coffee talaga na iniinom ko pag bumabiyahe.
lakad pala natin ngayon ay Ilocos Norte, hindi Ilocos Sur. Yung Blazing Mountain. Boundary siya ng Apayao, saka Ilocos Norte. Tapos sa ibaba nun, doon na lang tayo maghahanap ng raw spot. Lalim ng tama ng ano, yung panel ng sa gulong ni ano, Maki. Buti na lang yung sa atin, no? Mababaw lang. Parang hindi mo siya nga nahalata eh. Ano kasi itong sasakyan natin, second hand. Yung mga tama niya, galing na sa ano, galing doon sa dating owner. Pero meron ding mga galing sa atin. At ako naman eh, wala naman akong pakialam kasi sa sasakyan, aesthetic ng sasakyan eh. Or kahit ng motor. Ano yan eh, kapag masyado ka kasing obsessed sa aesthetic ng mga material na bagay, namamali ka ng mga priority sa gastusin. Diba? Pag halimbawa, may konting gas, papabuff mo. Eh yung pambuff mo, panggas mo na yon para makapagbiyahe sa kung saan ka babiyahe, diba? O kaya paayos ka ng panel, diba? Pinaayos ko yung mga tama na sasakyan na yan. Paabuti ng 50 mil kasi maraming panels yan eh. 50 mil, pinambili ko na ang motor. Diba? Priorities. Yan yung isa sa mga bagay na ano, sobrang laking ginhawa sa akin nung natutunan kong i-let go. Yung obsession sa physical state o appearance ng mga bagay na ginagamit ko. Nag-domino effect siya eh. Nung hindi na ako nababother na nagkakaroon ng maliit na gas-gas, nabawasan yung init ng ulo ko sa mga maliliit na hindi magandang bagay, nabawasan yung pagkagalit ko sa ibang tao pag may nagagawang mali sa akin na kung tutusin pwede namang palampasin kasi hindi naman nila sinasadya or hindi naman nila gusto, or kahit sadyain man eh hindi naman talaga sobrang lala yung effect sa akin. Kumbaga talagang pwede mo namang palampasin. Naging ano ka ba? Mas ano bang term doon? Gusto mo pre, 4x4 mura lang. Meron ako. Alak yung bibigay mo eh. Hindi nga ako umiinom eh. Kala ko, por na alak. Wala na, ayoko na. Na-realize ko bakit yung joke. Nasa paman na. Nasa paanong alak, mas maganda yung alak na 4x4. Thank you nga pala. Just So Wet. Para siyang jacket. Pero siya, kapote. Although ito hindi ko pa nasusubukan sa ulan. Version 1 to eh, yung gamit natin last time version 2. Pero ang ganda niyang ganda niyang jacket. Nagpaumaga lang kami dito at tumitip lang tayo sa sand dunes. Ngayon, diretso na tayo dun sa... bago pa tayo dumiretso sa ating spot sa Blazing Mountain. Ay, mamalengke muna tayo ng ating mga kainin. Doorbell direct. Dito na tayo sa Bacara Public Market. Sila Biyahero at si Maki lang ang bumibili. Tayo yung mga gamit natin or supplies galing sa bahay para tipid. Kung ano lang nasa ref, pinalungkat ko lang doon. Although kasi naka-prepare na yung mga pagkain ko for camping. Pina-prepare ko na siya, binibili ko ahead of time. Pinaplan ko na siya para may mga maluluto tayong masasarap at kakaibang pagkain. Kuno.
So ayon sa ating mapa, mula dito sa market ay meron tayong pupunuing 1 hour and 48 minutes para makarating dun sa Blazing Mountain of the Gods. Speaking of pagkain, comment lang kayo ng comment kung ano yung gusto nyong or may sinasuggest nyong lutuin natin. Yung kakaiba, hindi madalas or hindi talaga niluluto sa bahay bilang ulam at madaling gawin. Nailo na ako. Para tayo na sa roller coaster. Parang mas malupit pa to kaysa dun sa Cannon Road eh. Kaya pag aakit kayo ng Blazing Mountain, dapat inom na kayo ng tawag doon? Bonamine. Kung may hiluhin kayo. Mas siya makikipot yung liko. Nasunod-sunod kaya sa Cannon. Sa Cannon malalaki yung liko eh. Tapos ano pa to? 1 hour mahigit na ganito yung ruta paakyat sa Blazing Mountain. Nasa kanan natin ilog. Napakaganda ng ilog. Itong part na to ng Ilocos Norte, para siyang Sambales. Ang gaganda ng mga ilog dito. Kaya yung isa sa mga sikat na puntahan dito, yung Madongan Dam sa may Tingras, na nasa baba lang ng Blazing Mountain. Laging tinatao yun. Kaya lang mahal dun eh. 500 per kubo. Per kubo per half day yata yun eh. Iba pa yung bayad sa gabi. Pag nakarating na kayo dito sa part na to, talagang may excite kayo. Pag biglang lumamig yung hangin, yun na yun. Nandun na kayo, papunta na kayo sa best part. Napakaganda niya, para siyang pag nag-asawa yung Kibungan at Maliko, tapos nagkaanak sila, parang ganun. Itong lugar na to na paakyat ng Blazing Mountain of the Gods. Ang ganda talaga! Unti-unti na rin siya nagiging destinasyon ng mga riders, mga lokal at mga dayo galing sa ibang lugar. Maganda rin kasi yung kalsada niya eh. Mga taga Norte, no need na pumunta ng Baguio. Pwede na kayo, uy, para roller coaster yun Pwede na kayo dito. Nangangamoy saling, alam niyo yun, yung fatwood sa English, yung puno ng resin na part ng puno ng pine tree. Kasi may sunog. Hindi lang namin alam kung sinadya yan o gawa ng wildfire hindi naman summer. Parang dito nagsimula yung sunog. Tapos gumapang na lang siya hanggang dyan sa bundok. Pero hindi natin alam, baka may nagtapon dyan ng sigarilyo. Sa mga hindi nakakalam kung ano amoy ng saling, meron siyang pagka-varnish scent, pero sobrang mild. Saka yung varnish na hindi matapang. Basta ang bango niya. Pag nagawi kayo ng mga area ng Benguet, tanong kayo sa mga kahit sinong nagtitinda doon sa mga gilid ng kalsada kung meron silang panggatong na salang. Ang bango nun. Kaya yung mga naninigarilyo dyan, patayin nyo kung gusto nyo i-etch sa labas o sa tabing kalsada, patayin nyo muna. Or better yet, huwag nyo nang i-etch sa labas. So, imposibleng sinunog para taniman kasi hindi siya, unang-una, walang mga garden dito kagaya sa Benguet. Pangalawa, hindi siya yung bundok na pwedeng gawing garden kasi bato-bato siya. Hindi siya yung lupa-lupa. Oy! Hoy! Hoy! Ayun Kalanasan, Apayao. Ito yung boundary. Apayao na pala to. Apayao na tayo. So yung Blazing Mountain pala sakop na ng Apayao. Uy! Saan na? Oh! Ayun! Ang ganda! Sa wakas! Nagpakita din! Napakakaiba niya sa mga bundok na nakita ko. Ang ganda! Ang ganda niya! Part
natin para maganda yung picture natin. Punta kaya tayo doon, Derek. Saan? Wow, gumulong yung sasakyan dyan. Bawal dito may rayuma. Ladies and gentlemen, Blazing Mountain! Kapag gusto nyo palang masaksihan tong kagandaan ng Blazing Mountain, make sure na nandito kayo before 1 PM. Kasi last time nagpunta ako dito, past 12, ang fog na, wala ka nang makita. Pag mga ganitong oras, mas maganda earlier than 10 AM. Sigurado yan, makikita nyo yung Blazing Mountain. Merienda muna tayo. Chicken fajita. Dito na tayo sa ating spot. Madali lang palang gawin to, kaya lang problema, iwanan ko yung pinaka-importanting ingredients, yung guacamole. Chicken, hinihaw na chicken, tapos bell pepper, onion, ginisa. Dapat yung hiwan yung ng bell pepper nyo yung pahaba, saka yung onion pahaba. Kaya lang sila bihero yung naghanda. At umidlip ako agad pagdating dito eh. Tapos, ayun. Guacamole sana para mas masarap. Pero masarap pa rin siya. Buti lang meron tayo ng chili garlic natin. Meron ng lasa yung pita bread natin. Galing to ng SNR. Pero feeling ko meron din to sa Shopee. Spinach flavor tong bago nating nagamit. Napakaganda ng tubig niya, kaya lang hindi ako na-excite maligo sa lamig. Lamig ng hangin eh. Okay pa yung malamig yung klima, pero walang hangin. Pero pag may hangin, parang triple yung lamig. Ang ganda niya kasi mula dito, bato. Pagdating dyan, puro buhangin na. Kaya natin to, gaya nga nasabi ko noon, biglayin mo na lang yung katawan mo para wala siyang time magreklamo na malamig. Maganda sana siyang languyan kung mataas. Huling punta ko dito mataas to eh. Ngayon nagsisimula na kasi yung summer. Ano na siya. Bumababa na yung tubig. Laki nung binaba niya oh. Dalawang tangkal. Mahigit ano to? Mahigit 1 ruler. 1.25 feet. Ganda sana ng talgunan dito, kaya lang may mga sanga at dahon ng pine trees. Sa palagay ko, nursery ng mga isda. Kasi walang ibang lugar dito sa may ilog na malalim yung tubig. Na, shaded. Na kailangan ng mga, anong tawag doon, mga similya ng isda para lumaki. Hindi ko na kaya. Walang tulog, tapos napakalamig. Garantisadong sakit. Pahinga na tayo. Meron palang nagtanong sa comments kung saan kami nagbabanlaw pag naliligo kami sa mga ganitong lugar. Ang sagot ay di na kami nagbabanlaw. Yung ligo namin dyan, yun na yun. Walang sabon-sabon, walang banlaw-banlaw. Freshest water you can get, tapos babanlawan mo, tatanggalin mo yung mga minerals and nutrients na galing sa water na kumapit sa skin mo. Hindi naman yung kagaya ng ilog ng mga ilog sa Marikina, ganyan, sa Bulacan.
Napakalinis niyan. Galing nga yan sa spring na nanggaling sa mga bundok eh. Minsan ka lang maka-experience ng ganyan tapos babalawan mo ng sabon. So yun. Pag naligo kami, walang sabon-sabon. Yun na yun. Pahinga tayo. Alam mo, gabi na ako gigising nito at wala tayong matinong tulog. Sobrang late na tayo nagising. Habol natin yung ating lulutuing ulam. Dapat talaga cake na lang yung lulutuin ko pang dessert. Tapos nalala ko, may bakit pala tayong chicken. At dahil nakikinig tayo sa inyo, nilaga ko na yung ating chicken. Dahil last time nasiraan tayo. Ngayon, effective. Nilaga lang sa asin. Okay pa rin yung chicken. I-redeem kasi natin yung sarili natin at lulutuin natin yung Indian butter chicken na naudlot nung nakaraang sinubukan natin siya. So, ang recipe, chicken na pre-cook na, tomato, bell pepper at patatas, butter, yogurt at syempre yung ating seasoning, pre-mix na Indian buttered chicken spice paste. Simple lang naman yung pag-prepare sa kanya. Once ready na yung mga ingredients, gisa-gisa lang, butter, tapos gisa ng onions, saka yung tomato. Kapag fresh tomato yung gamit, kailangan overcook, mas masarap. Pero pwede ring tomato paste or tomato sauce yung gamit. Tapos noon, dagdag lang yung cream o yogurt, yung tubig, plus yung seasoning. Indian butter chicken spice paste. Tapos saka natin lagay yung gulay na meron, patatas. Since matagal siyang maluto, lagay muna natin at pakuluan. Last time bala ay nagtanong tayo kung meron kayong suggestion na lutuin. May nagsuggest ng burger. Pwede. Pero ang gagawin natin kapag mag-burger tayo ay tayo mismo gagawa ng patty sa camp. Tingnan natin kung paano kasi nga medyo mahirap magdala ng fresh meat sa camp, lalo na kung wala tayong maayos na lagayan na papanatiling frozen yung meat. Hindi naman pwedeng pre-cooked yung meat ng patty. Pangit yun, di ba? Pero titignan natin. Taste test natin yung Indian curry. Yung honeydew. Diretso sa chicken. Tingnan natin tong luto ni MJ. With kanin. So ang Indian curry pala ay maasim-asim. O gawa nung fresh tomato. Pero hindi eh. Galing siya dun sa spice mix eh. Maasim-asim. Gawa nung yogurt. Creaminess ng yogurt. Tsaka yung freshness ng tomato. Para maiba naman yung curry na kinakain ninyo. Hindi siya kagaya nung curry ng Pilipino na lasang gata lang talaga. Yan, MJS Adventures, Baguio. Ako magja-judge ngayon dito sa luto ni Dos. Parang master chef Ibabase natin ulit to sa pakikisama. Ibabase natin yung boto natin sa pakikisama. Nagpaparam talaga yun ng motor. 10 out of 10 kung gano'n. 10 kagad, pre. Ako lang. Honest review, pre. Ito to, honest review. Sa direct. Para sa akin, mas na-appreciate ko siya kaysa dun sa niluto mo sa
sa lubo. Oo. Yung lasang lupa. Wala kasi, lasa, Hindi. bangin. Hindi kasi yun, alam mo kagad sa unang tikim na siya, premix. Oo. Kasi sobrang perfect eh. Mm. Parang maalala mo talaga yung huli mong kinain na sisig pag kinain mo siya. Oo. Pero ka pa eh. Mag-iisip ka pa. Sisig ba to? Hindi. Alam ko naman sisig siya, pero ibig ko sabihin hindi siya familiar taste na sisig. One of a kind. Masarap siya lang. Oo, unique. Kasi nga, sarili mo siyang timpla. Sarap pre. Para sa akin, balance siya. O dahil hindi ko pa nahugasan yung dila ko, na dami ko lang kinain. Pero balance siya eh. Hindi siya yung sobrang mayonnaise, hindi siya yung sobrang maalat. Balance yung timpla nung sisig. Nare-recommend mo ba sa next camping? Siyempre, hindi. Ang ganda niya kasi dahil combination siya ng tofu sa bangus. Depende sa makukuha mo yung lasa ng yung lasa ng sisig. Ang galing. Pag nakaya mo yung bangus, ibang experience siya dun sa sa tofu. Kasi yung tofu may crunch. Tapos alam mo yung lasa ng tofu na tofu na magulay na meaty. Di ba? Tapos pagdating ng bangus, savory na fishy taste. Galing. Ano ulit? Okay. Yan kung ano yung mga sinabi ni Direk. Saan mo ito nabili? Sa Shopee, may nag-affiliate kasi niyan. Masarap niyang ikainin kasi. Kaya sabi ko, try ko nga. Kasi Yung mga pwede siyang problema sa affiliate na yan eh. Kung makapag-promote, akala mo tunay eh. Sarap na sarap siya nung pinapromote niya. Sarap pa. Pero hindi ko lang alam dyan sa kan kasi ang dami niyang flavors. Pero dyan, So siya, ready meal na siya. Tapos lalagyan mo lang ng hot water. Ay, para siyang Hot water dried na, na dried. ready meal, dehydrated. dehydrated yung rice. Tapos lahat ng seasonings niya and spices nandito na. Ihalo mo. Parang noodles. Mm. Okay. Sige, tingnan natin. Oo nga, amoy feeds nga, pre. Totoo, pre. Pero malay mo, amoy lang yun. Tingnan na. Parang manok. Wait lang, boot. Tikiraok! Grabe yun, sayang pera. Ano to? Parang 50 pesos ang isang ganyan eh. Sayang. Hindi, pero kung gutom na gutom ka na, Pwede. Bili ka na lang ng feeds mas mura. 20 pesos isang kilo. yung kanin niya parang parang hindi, parang siyang dinurog na undercooked na pancit canton. Ganyan yung texture niya. Tapos yung lasa niya, savory beef na amoy feeds talaga. Savory beef na maanghang. Pero pag inamoy mo siya, pag binuksan mo yung sako ng feeds, ganoon nga yung amoy niya. Good morning. Hammock at sleeping bag setup lang tayo kagabi.
Ganda nitong solo, ano natin, oh, tumbler. Ngayon ko lang nalaman na may ganito lang pala kaliit na vacuum sealed na tumbler. Binili natin kay MJS. Nabili niya sa Ukay. Binili ko na lang sa kanya. Galing, oh. Sakto lang pang, 1 cup ng tsaa, kape, sa any hot beverage na gusto mong enjoy ng matagal talaga. So ito, babawalin natin. Lalagay natin ang ating dandelion root tea with honey. Para mamaya may iniinom-inom tayong tsaa sa biyahe. May isa naman dumagdag sa ating tea addiction. Yan, welcome to the club, MJS. Sarapan daw siya sa tsaa. Parang nakakalimutan ko na yung salitang kape. Parang gusto ko pag niyaya ako magpainit ng tiyan. Tara, tsaa. Yun. Hindi na kape, hindi na Milo. Wala na. Yung mga kape na yan, yung mga 3-in-1, tigilan nyo na yan. Napakaliit lang naman ng percentage ng kape na laman nun eh. Puro ano lang yun eh. Sugar, kung ano-anong chemicals. Basahin nyo yung ingredients sa likod. Maybe magkakape ka kung ano-anong klaseng chemicals yung laman ng kape mo. Go organic. Mag-tsaa tayo. Walang halong chemical. Plak ba? Ang sakit. Ako yung nasaktan nung plumakta siya. At sakit eh. Itaktak mo lang nakaganon. Ha? Talong-talong ka na nakaganon. Yan. Totoo yun, gago. Medyo tanghali na tayo, nakaalis 10:40 AM. Ayon sa mapa, yung next destination natin ay mga 2-hour drive pa mula dito sa ating pinanggalingan. Sa siya eh, bandang Burgos, Ilocos Norte. Total, nandito natin lang tayo. Dito, sulitin na natin ang Ilocos Norte. Tapos, magpapagudpud tayo, di ba? Biero? May pasok kasi yan bukas eh. Pagudpud, tapos diretso na natin North Loop, break! Awol talaga yan. Tama ko na sa shot ng idol ko. MJS Adventures 2.0. Ito yung nakita pala ni Dos. Nagpalit kami ng destination kasi yung una malayo eh. 2 hours. Tapos may nakita si Dos. 1 hour Sa lang. mga kagani. Takot kay Butsi. Simula ng summer dito sa norte. Yung tuyo halos lahat, oh. Patuyo na. At yung init niya, na? Ang summer na. Mga lokal lang yung naghatid sa amin. Pinagtanungan ni biyahero. Tapos sinamahan na kami. Mukhang hindi pa develop ito. Mukhang hindi pa siya under ng DNR at LGU. Naligaw na tayo? Parang wala na malusutan dyan, pre. Yung mga lokal lang yung yung nagatid sa amin na pinagtanungan ni Des. Dito yan, sa kaliwa. Parang lang yan, daanan ng tubig. Uy! Ay, taas! Taas niya! Ay, taas! Ayun yung sa baba. Lagun! Utang nuggets. Tapos hihilain mo pero huwag
Huwag ngayon. Oo, kaya na ninagis pag sir. Sige. Hindi, ano siya, Impert na lang. Saloy mo na lang ano. Sige. Eto, nakatali naman si Butch. Nakatali ko to. Nanginginig siya. Nanginginig si Nugget. Tingnan mo mukha niya. Nagpapatigas. May hawakan ka ba? Yung guard dog namin matatakot yun eh. Hindi pala pwedeng pang search and rescue si Butch, no? pero parang ganun siya eh, si Maki. Mauna pa siyang umuwi eh. Napakaganda niyo. Feeling ko majestic niyan kapag tag-ulan tapos sobrang lakas ng tubig. Napakaganda. Dahil hindi natin naluto kanina yung balak nating tangerine cake. Dito tayo magluluto habang background natin yung napakagandang falls. Pareho lang to siya halos nung ginawa nating banana pancake kung nakaraan sa Benguet. Inalis na natin yung banana, pinalitan natin ng hindi ko alam kung tangerine to, iba-iba kasi klase ng citrus, di ba? Sa mga nakakalam anong klaseng citrus. At ang ingredients natin, syempre yung ating tangerines, egg, isang piraso lang, butter, cake mix na pre-nep ko na sa bahay, tapos tubig. Okay, first bite. Anong tawag nito? Zucchini. Bakit cucumber to? Cucumber. Cucumber. Nagloloko tayo. With mayo. Pero dapat zucchini yung original. Hindi, recipe. cucumber talaga. Okay. Game, first bite. Ang sarap ng timpla mo dito sa sa egg tuna. Di ba? Egg tuna to? Oo. Tama yung nalasahan ko. Oo. Tapos ang nagustuhan ko sa kanya, yung creaminess ng kanyang egg tuna mayo ay binibreak nung crunch nung cucumber. Mas bagay ito kaysa sa pwede pala to, kaysa sa tinapay. Oo. Kasi pag tinapay puro puro lambot na pag sinipsip na yun ng tinapay yung mayo malabsa na. Ito dahil may crunch ng mayo, mas nagiging pleasurable yung experience. Oh ha? Aray, ang init. Buti na lang yung gamit natin na military mask. May lock yung kanyang takip. Tapos luto natin for another 10 minutes. Ligo na tayo mga friends! Yee! At ito na ang ating, hindi ko alam kung ano lasa na naman ito. Tangerine cake. Tangerine ba yun? Parang kulang siya sa luto ah. Ano? Maki. Sabay dura, no? Masarap! Kinulang lang sa luto na hango ko ng maaga. Bakit ganun?
Pagkatapos natin mag-falls ay meron tayong one last spot na pupuntahan. Samahan nyo kami sa bahay. Papahinga na kami. Salamat sa pagtapos. Sa mga tumapos sa pinunta nating falls ay Kalintungan Falls. Search nyo na lang sa Google Maps, mahanap nyo yan.